Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Salamat po sa lahat ng mga nakadalo. At we are now in our week 9. Okay? Pwede ko po bang imbitahan ang lahat na tumayo? Yan. At sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Aming Diyos, kami po ay nagagalak dahil minsan pa binigyan niyo po kami ng another grace, another mercy to see the day, Panginoon, ngayong araw, Lord God. Salamat dahil sinabi ng iyong mga salita, for your mercy and goodness is fresh every morning, O Lord. And thank you sa panibagong hininga, panibagong kalakasan, and panibagong opportunity para makapaglingkod pa sa iyo, makasamba pa sa iyo, Panginoon. Marami sa panahon ngayon ay umuwi na sa iyo. Marami ngayon sa panahon ngayon ay nakakonfine sa ospital at maraming mga pinagdadaanan. But Lord, thank you so much. We are able, Panginoon, makarating sa lugar na ito. And Lord, prepare our hearts to hear another truth, another revelation, Panginoon, galing sa iyong mga salita. And may your Holy Spirit be with us today. Give us the understanding, give us the wisdom, maintindihan namin yung mga panukala mo, Panginoon, at ang mga salita mong maririnig namin, mababasa namin, Panginoon. And Lord, we invite your Holy Presence, your Holy Spirit, to be the guest speaker para sa aming lahat, O Lord. Ikaw po ang siyang mangusap, ikaw ang siyang magpakahayag sa amin, O Lord. Gamitin niyo lamang po ang inyong abang lingkod bilang tungtungan ng iyong mga salita, but Lord, we want to hear your word directly galing po sa inyo. In Jesus' name. Amen. Bago po tayo umupo, let me read our main text for today. In the book of Hebrews chapter 9, verses 22 and 23. We will be reading verse 11 to verse 28. But let's ponder with these two verses first. Sabi dito, indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Thus, it was necessary for the copies of the heavenly things to be purified with these rites, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. All right. So, on our previous topic last week, we are able to understand the better and new covenant and the better ministry of the Lord Jesus Christ that is superior compared to the old ministry ng mga priests, no? Compare sa covenant na meron ang mga Israelites or yung mga tao with the Lord. And by offering, no, siya yung naging better mediator ng covenant na ito between God and man. Now, today, we will be looking on another better things that we have with the Lord. Ano po yun? Better sacrifice. Parang delay yata doon. Oo. Charan! Oo. Kailangan pala, magikero ka din dito. Alright. So, better sacrifice. So, ilang Sundays na lang, no? Matatapos na tayo dito. Pinakahaba na itong series na to. And I hope marami na tayong nadampot, no? At na-apply sa buhay natin. Again, if you are new sa Victory Tejero, we are discussing or we're studying the full book of Hebrews. And right now, we will see some lights in few verses in chapter 9. Again,
No, yung binanggit dito ng writers ng Hebrew, sabi niya, under the law, almost everything is purified with blood. There is something that I would like to share kasi I posted on my social media about these things. And while studying this particular topic, I realized marami sa atin, we take for granted yung grace ng Panginoon. Kasi parang in-embody natin masyado yung I'm saved by the grace of God. Pinatawad ako ng Panginoon because of His grace and mercy. Pero sometimes, I find it na parang na-abuse yung part na yon. Pero, pag naintindihan niyo po itong better sacrifice, lalabas po kayo ng sinimang ito with a new perspective. Bit-bit yung grace na sinasabi natin from the Lord. Kasi sabi po dito, balikan natin yung text natin. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood. Sa mga nakaraang Sunday, we set aside the law. Right? Naaalala niyo po? In better covenant, we set aside the law kasi there is a better covenant. The law is the covenant of the Lord sa kanyang bayang pinili. And then, in our topic na better covenant, sinet aside yung law. And last week, nabasa naman natin, naintindihan naman natin, yung law na obsolete na and about to vanish. This time, tignan naman natin uli, looking back dun sa law, under the law or under the old covenant, almost everything is purified with blood. Sabihin natin, blood. Lagyan natin conviction. Blood. Yan. Merong blood may pinag-uusapan tayo dito ng dugo. Okay? And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Balikan natin yung lagi natin kiniklaim. Mahabagin ang Diyos. Merciful ang Diyos. But again, looking back sa old covenant, walang pagtitigis ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Mamaya magkakaroon ng ibang value sa atin ngayon yung grace. Pag uwi natin, ay ganun pala yung grasya ng Diyos. Definitely lahat tayo dito, hindi na tayo aabuso pag naintindihan natin. Kasi kailangan ng dugo para magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Thus, it was necessary for the copies of the heavenly things to be purified with these rites, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. Hindi totally inabolish yung law. Sabi ni Jesus, hindi ako napunta rito para i-abolish yung law. In fact, nandito ako, sabi ni Jesus, to fulfill the law. And particularly, if talking about forgiveness of the sin, Jesus Christ fulfilled this law. Teaser alert. Di ba si Jesus namatay? Nagpatagas siya ng dugo for the forgiveness of sin. Tapos na po yung sermon natin for today. Kasi yun na yun eh. Yun na yun. Pero kailangan lang natin maunawaan that the sacrifice na binigay ng Panginoon ay better compared doon sa meron sa Old Testament. Now, let's read few verse ahead nung bago doon sa main text natin. Verse 11. But when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent. So may pinag-uusapan tayo ditong tent. Nagkukwentuhan kami ni Kuya Alan one time sa chat, no? Tent, ang pinakita ko doon kasi medyo modern na, yung nakaraang picture na pinakita kagaya kanina. No, modern na, tent yung pinag-uusapan natin. So, imagine there is tent sa heaven. So, parang ang cool nun, no, Kuya A. May camping tayo sa langit. Merong perfect tent na sinasabi or tabernacle or sambahan para sa Panginoon. Tent that is something not made with hands and not of this creation. In verse 12, He entered, talking about Jesus, He entered once for all into the holy places,
Not by means of the blood of goats and calves, mamaya explain po natin to, but by means of His own blood. Thus, i-highlight po natin sa mga Bible natin yan, securing an eternal redemption. Because of Jesus' royal blood, nagkaroon tayo ng security. Hindi na tayo mag-aagam-agam pa. Ligtas pa talaga ako? Pinatawad na kaya talaga ako ng Panginoon sa mga kasalanan ko? Yung pagbago pa tayo sa pananampalataya, no? Tapos minsan na-slip ka, nadudulas-dulas ka sa buhay pananampalataya mo, nakakapag-commit ka pa rin ng mga kasalanan, mga hindi sinasadya, yan, mamaya ididig natin yan, mga hindi sinasadyang kasalanan, o sinasadyang mga kasalanan, or intentional na ginagawang kasalanan, tapos papasok yung pagdududa, ligtas ba talaga ako? But according to this verse, because of the shedding of the blood ng Panginoong Hesukristo, not by the goat's blood or calves or whatsoever, na-secure nito yung eternal redemption natin. So, anong gusto nating i-point dito? Si Jesus, He entered the greater sanctuary with His own blood. Mamaya may chart po akong ipapakita sa inyo para mag-make sense itong pino-point out natin dito. Kasi medyo parang hindi siya normal na mga topic na madalas natin pinag-uusapan sa mga small groups. Pero it is something na we need to look back kasi yung mga nangyari sa Old Testament is a mirror or foreshadowing ng mga magaganap sa New Testament. Kaya maganda pa rin palag binabalikan, binabasa-basa pa rin natin yung Old Testament Bible natin para maintindihan natin yung mga naganap sa New Testament. Balikan natin yung Old Testament para ma-appreciate natin na sobrang better talaga nitong ginawang sakripisyo ng Panginoon. It secures our eternal redemption. So unlike earthly priests, no, balikan natin yung Old Testament, unlike yung mga ministry na ginagawa nila, pumapasok lang sila dun sa templo na gawa ng tao, Jesus entered into heaven Himself. No, yan yung binasa natin kanina sa verse 11 and 12. In John chapter 1, verse 29, ganito po ang sabi ni John, the next day, he saw Jesus coming toward him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Brad, bakit parang puro, parang gruesome. Papunta tayo sa gruesome na usapan. No? Sabi, nung nakikita ni John si Jesus papalapit, ang binanggit na yung idea nung dinescribe niya si Jesus is yung idea ng Old Testament. The way kung paano sila nag-offer ng mga hayop for the remissions of sin. So I would like you to think about any sin na pwede mong maisip. At alam niyo po ba na may mga equivalent na offering depende sa kasalanang ginawa mo? Ginawa natin? Magkakaubusan talaga tayo ng hayop dito. Promise. Pag ginat daw natin, alam mo, let's take time, no? Kuha tayo ng yellow pad. For sure, baka kulangin pa yung back-to-back na isa. At ilang hayop ang kailangan mong i-ready para lang malinis ka sa kasalanan. Baka pati asong galahan, tingin mo eh. Kaso hindi qualified yon. Hindi lang din basta offering, hindi lang basta lamb. May lamb, okay na, mag-undergo ka na ng ritual para malinis ka sa mga kasalanan mo. Hindi lang basta-basta yon kasi may quality check pa yon. I-check pa ng mga priest yun kasi may standard ang Old Testament ng offering. Pag may sipon yung tupa, hindi na yun qualified. Okay, napapikit ng konti yung tupa, hindi na yun qualified. Dapat perfect. Kaya nung sinabi ni John, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Perfect Lamb.
Literal bang lamb si Jesus? Hindi naman. Pero sinasabi na agad ni John, kung yung mga nakikinig sa kanya nung panahon na yon is very attentive and sensitive doon sa salita ng Panginoon and to the Old Testament tradition, they will understand nung day one pa lang na nag-public na si Jesus sa ministry, maiintindihan na ng mga nag-aantay ng Messiah, nag-aantay ng tagapagligtas, nung dineclare ni John that, behold, this is the Lamb of God, he is saying, this man will die for you. This man is an offering. This man is God's sacrifice. Yun yung ibig sabihin nun. And then the reason why we have a better sacrifice today, because Jesus entered that greater sanctuary with His own blood. Nung sinabi niya sa krus ng Kalbaryo, it is finished, at sinabi niya sa Panginoong, sa Diyos Ama na, into your hands I commit my spirit. And then the day of His ascension, yun na yun. Another verse. Verse 13 hanggang 14. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled person, maruming tao, narumihan, or name it, with the ashes of the heifer, speaking of heifer, hindi po to, ito yung isa sa mga special kind of offering na ginagawa ng Israel. Yung perfect heifer, ewan ko kung naririnig nyo to sa internet, kung if you are attentive no, sa mga Christian vlogger. Right now, nagkakaroon na, umuugong na yung mga bali-balita that the third temple will be established. At nagpa-practice na ulit ang mga priests sa Israel sa burnt offering. Babalik na nila yung dating uri ng pagsamba. At meron na silang tinitest na heifer. Ito yung talagang pagka-sobrang tindi ng karumihan ng buong bansa. Ito yung inaalay. Sanctify for the purification of the flesh. Flesh lang ang nililinis. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Sabi nga natin, serve the living God. Okay, another thing na gusto nating i-highlight today. Hindi pwedeng attend lang tayo lagi sa simbahan. Hindi lang tayo forever attendee ng church. Part of your forgiveness, you have to serve the living God. Kaya dapat hinahanap mo, Lord, saan mo ba ako tinawag? Saan mo ba ako, ano ba maging bahagi ko sa body of Christ? Now, going back, yung dugo daw ng goats and bulls at yung pagwiwisik-wisik ng dugo na to doon sa makasalanang tao and including the ashes of the heifer, it only sanctifies and purifies the flesh. Bakit tayo nagkaroon ng better sacrifice with the Lord Jesus Christ or from the Lord Jesus Christ? Because He Himself is the offering without blemish, able to purify our conscience. Yung Old Testament covenant, yung Old Testament practice po mga kapatid, hindi siya garantiya na malilinis ang konsensya mo. By religion, by law, you are, parang absuelto ka sa kasalanan mo. Pero ang totoo, yung konsensya nila, continuous, hinahunt sila doon sa kanilang kasalanang ginawa. And this is the good news for us. Yung konsensya natin, nililinis ng dugo ng Panginoon. That's why we can now live a new life. Kaya di ba sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng mga Korinto, for anyone who is in Christ, he is a new creation. Kaya kung dati, ang dami mong regrets, marami kasi sabi, sana nakilala ko ng maaga ang Panginoon para hindi ko na nagawa yung mga ganito, ganyang mga karumihan, kasalanan. It doesn't matter, kapatid.
But the moment na nakilala mo ang Panginoon, tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, you are cleansed from the inside out. Jesus cleanses our conscience, not just our flesh. Because the blood of Christ purifies our hearts to serve the living God. Kaya dapat ang main goal ng redemption sa atin ng Panginoon, not just para makilala mo ang Panginoon at maligtas ka, makarating ka sa langit kapag oras mo na para umuwi sa langit. Hindi ganon. After you receive Christ as your Lord and Savior, dapat ang aim na ng buhay natin is to serve God. After you, pag ako naniniwala po ako mga kapatid, very convinced ako dito. Kapag naintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo at kung gaano kadakila yung inalay niya yung kanyang sarili, dumanak ang kanyang dugo, nagkaluray-luray ang kanyang mga katawan para lang magkaroon ka ng remission sa lahat ng mga kasalanan mo, kasama na yung mga konsensyang humahanting sa iyo. I believe ang magiging takbo na ng utak mo, paano ko paglilingkuran ang Panginoon. Hindi ka makukontento na pa-attend ka lang sa church. Kahapon, we had our first ever couples VG naming mag-asawa. And then, meron kami dong isang couple na in-invite. Actually, na engage na siya ng isang VG leader natin. Pero suddenly, ready na naman, all set na kami. Suddenly, bigla ko siyang naalala and I throw a message. Nag-try lang ako kung pwede silang mag-join, and then nag-investiga ako to find out na hindi pa sila ganun ka-active in our small group. Pati doon sa VG leader natin. And I asked permission kung pwede ko ba silang mag-asawa i-invite. So, to make the long story short, naghahanap at nananalangin pala talaga sila ng community or small community in our church, here in Victory Tejero community, na magiging part sila. Yun yung iniiyak ng puso nila. Kasi bakit? A-attend lang daw sila ng Sunday, tas uuwi na. Hindi daw sila masaya. Ang sarap pakinggan yung ganong revelation galing sa isang tao na bigla lang naman siyang pinaalala sa iyo ng Panginoon para i-invite, tapos yung pala meron siyang longing sa Panginoon. Yun yung sinasabi ko na kapag naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka kontento Sunday attendee ka lang. Parang ayaw niya nang makinig. parang mamaya may kakausap na naman yata sa aking admin. Di ba po kapatid? Kapag naintindihan mo ang pag-ibig, pag nagbasa ka ng Biblia, walang nakainkwentro sa Diyos, kay Kristo, walang nakainkwentro kay Jesus Christ, tas nagkaroon ng grabing radical experience with the Lord. Gumaling, pinalaya, and whatsoever, name it, na mga personal experience and encounter with the Lord Jesus Christ na hindi gustong sumunod. Even yung inaalihan ng demonyo, wag mong tignan yung katabi mo, dito ka lang. Huwag kang lumingon, kapatid. Magkakaproblema na naman ako nito. Dito ka lang. No, inaalihan ng demonyo, nilagay na siya sa labas ng bayan. Tapos doon na siya tinatali sa sementeryo. And Jesus freed him from that demon possession. And right away, sabi ni Jesus, sabi nung inaalihan ng demonyo, sama po ako sa inyo, sunod ako. Pero siya lang yung tanging tao na nabasa ko sa New Testament na gustong sumunod, pero sabi ni Lord, hindi, bumalik ka doon sa mga kaibigan mo. Naalala niyo po yun? Pero hindi ibig sabihin, kinancel siya ng Panginoon. Ibig sabihin, nung sinabi niyang, Lord, gusto kong sa'yong sumunod, on that day, day 1 niya pa lang, nung nag-decide siya, may mission na agad siya. Go back to your family and friends. Kaya hindi po lahat pastor. Hindi po lahat mangangaral. Hindi po lahat tayo, pag pinag-aralan natin yung body of Christ, may mga kanya-kanya tayong panawagan. We are redeemed by the Lord to be part of the bigger body of Christ. Kaya pwede kang maging mangangaral sa pamilya mo, mangangaral sa mga kaibigan mo, pwede kang maging mangangaral sa trabaho mo, sa school.
At yung paglilingkod sa Panginoon, hindi yung lagi ding nandito nakikita sa harapan. Actually, sabi ko po sa inyo, yung tatag, especially ito, I would like to commend our community and our volunteers. Yung achievement at yung paglago ng church na to, hindi nakasalalay lang doon sa mga madalas nating nakikita dito. Yung growth ng community na ito, nandun sa mga hindi natin nakikita, na kung saan-saan nag-i-small group, na lahat na ng coffee shop sinakop na tuwing papasok sa bagong coffee shop, maganda mag-video dito. May ganun ba kayong yung nagbago na yung mindset nyo, tuwing may papasok kang bagong restaurant, uy, may mahabang table, para maganda mag-video dito. Kaya nagugulantang ngayon yung mga tao, ano nangyayari? At minsan, magkakaroon ko pa ng lakas ng loob. On the spot, nakakausap yung manager, magkano yung function room? By faith, magbibideo kami dyan. Walang reservation. Kahapon nakita namin yung pagkilos ng Panginoon talaga, on the spot, sumugod kami doon. Tapos sabi ko, patay, ang dami mga nakakotseng darating, walang parking dahil maliit ang space. Alam niyo, ang ganda ng ginawa ng Panginoon, orchestrated talaga ng Lord. May isang darating, may isang aalis sa parking lot. Palitan. Kaya hindi na kami na-stress. Ang importante, ang focus natin, makapag-serve sa Panginoon. And I have this vision, habang nagmamaneho ko pa uwi, sabi ko, umanda sa akin yung mga manager doon. Una, pa-reserve nga ng function, sunod yung oras niya yung i-reserve ko. Pwede ba kayo mag-1-to-1? Baka may time ka. Libre ko na yung kape mo. Bigla akong nagkaroon ng ganong parang target. Amen? At naniniwala ako pag naintindihan niyo yung sakripisyo ng Panginoon, hindi ka magiging masaya na yung Sunday mo, wala ka sa community. Hindi ka magiging masaya, hindi kompleto ang buhay mo na hindi ka nagkaroon ng fellowship with the brethren in a week. Amen? Another verse, in verse 25 and going to 28. Pero prior to that, gusto ko po itong basahin yung verse 15. Therefore, He is the mediator of a new covenant, verse 15, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgression committed under the first covenant. Verse 16, For where a will is involved, sabihin nga po natin, will. Pag involved na yung will, no? Kasi madalas sa atin may mga will issue. Okay, sabi dito ng verse 16, For where a will is involved, the death of the one who made it must be established. Ito yung pinost ko sa social ko na I realize, even in the New Testament, kapag may kasalanan, ang liwanag sa Romans 6:23, right? For the wages of sin is death. Kapatid, sumagi pa lang ang kasalanan sa utak mo, name it kung anong klase ng kasalanan. Ang kabayaran niyan, kamatayan. And if the one who did it, may will involve doon sa kasalanan, ididiin natin to para maligtas tayong lahat. Kapag lalo na may will involved sa kasalanan, alam mo na na kasalanan, may nag-warning na sa'yo, di ba? May preempt ka na kasalanan yon. Wala man nagsabi, pero in your heart, troubled ka. Tama ba itong gagawin ko? Parang troubled ka in the spirit. But yet, ginawa mo pa din, despite of many warnings. Sabi, the death must be established. Nakakakilabot to mga kapatid. Nakatotohanan. Pero ang good news sa atin, dahil of our ignorance, bago pa natin abutin yung ganong parusa, Jesus died for us in our behalf. At ngayong naririnig mo ang mga katotohanan na to, kailangan mong pag-isipan ng maigi ang buhay mo. Ako ba ay patuloy na lumalakad sa kasalanan after declaring the Lord Jesus as my Lord and Savior? Or dapat meron akong gawing restitution?
Mamaya-maya lang, ipipresent ko na po yan sa inyo. But, let me read verse 25 up to 28. Now, nor was it to offer himself repeatedly, yung offering or sacrifice, as the high priest enters the holy places every year with blood not his own. Yung mga priest noon, hindi naman nila sariling dugo yung pinangaalay nila. For then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. So, establish natin to mga kapatid. Patapos na tayo sa topic na to. Establish natin to. Yung sakripisyong ginawa ng Panginoon, hindi niya na uulit-ulitin pa. Isang beses lang ginawa yon. But as it is, He has appeared once for all. Sabihin natin, once for all. At the end of the ages to put away sin by the sacrifice of Himself. That's why we have the better sacrifice sa Panginoon because of the Lord Jesus Christ. And just as it is appointed for man to die once and after that comes judgment. So, isang beses lang mamamatay ang tao, hindi na yan nagmumulto. Mga kapatid, huwag kayong paloko sa mga manifestation ng demonyo. Hindi mo yan kamag-anak. Dahil lang gagaya, may kapangyarihan ang mga legions of evil to gayahin yung mga kamag-anak natin. Walang nagmumulto. According to this verse, pagkamatay, judgment agad. Haharap agad siya sa hukuman ng Panginoon. And same goes with us. Kapag namatay tayo, di na tayo dito matatrap pa daw sa matatrap pa daw sa earth. Walang ganun sa Bible. Ang liwanag after death, judgment. Okay? So Christ, having been offered once to bear the sins of many. Now, tignan po natin tong mga sinabi dito. Una, sa verse 26, offered himself once for all. Pero pagdating ng verse 28, he bears the sins of many. Napansin niyo po ba yan? Hindi all, but many. Magkaiba po yan. Yung alay ng Panginoon, a better sacrifice for this world, kasi pwede na siyang pangtubos kapag naintindihan mo na kailangan mo ng manunubos. Nagkakaintindihan? However, in verse 28, ang bibit-bitin lang ng Panginoon na kasalanan, sabi, many, not all. Brondick, parang medyo nalilito ako Parang, ano ba yung sinasabi mo? Ganito po yon. Our Heavenly Father offered a better sacrifice for this world, which is His Son, Jesus Christ. That anyone who believes, sabi ng Biblia, will have eternal life. Does it make sense? Dahil hindi lahat ng tao maniniwala kay Kristo. Pero ang good news, many sila. And you are included to that number. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya napakaganda pang nagbabasa ka ng Biblia, you are so attentive sa pagkakasulat. Kasi akala natin lahat maliligtas. Unfortunately, hindi. Kasi merong hindi maniniwala. Pero as much as we can, kailangan nating ipamalakaya ang gospel para madagdagan yung numbers ng many. And you are part of that mission. That's why we encourage you Sunday after Sunday, meeting after meeting, that you are not a lifelong attendee. Hindi tayo tagagbutas ng bangko ng sinima, mga kapatid. Kasi may mission tayo sa Panginoon. Hindi agad Cambodia, pero pwedeng trabaho mo. Hindi agad outside the Philippines, pero pwedeng yung mga anak mo. Asawa mo. Kakaintindihan po? That's our main point. Jesus sacrificed once for all. He has appeared once for all that the end of the ages put away sin by the sacrifice of Himself. Now, before I end, I would like to show you this chart. Basa niyo po ba?
Pag hindi niya nabasa, ibig sabihin, alam ko na edad niya. Okay? Ito yung chart para maintindihan natin. So, ang makikita po natin dyan, type of sin, yung old covenant sacrifices, yung rituals, and the scriptures. Kung kaya nyo pong picturean nyo na lang po para mabasa nyo yung mga supporting verse. And the comparison ng bagong covenant natin with the Lord. Papasadahan ko lang po. Meron dyan an intentional sin by the high priest. Kasi pag binasa mo po yung book of Leviticus, meron diyang mga kasalanan, iba't ibang uri ng kasalanan. And one of the sin na nabanggit sa Leviticus, unintentional sin. Okay? Wag muna tayong masyadong malawak. Unintentional sin of the high priest. Now, kapag ganun ang kasalanan, unintentional, hindi sinasadya, they have to offer a young bull without blemish. Ang gagawin nila doon, ililehans nila yung bull, they will slaughter the bull, and they will sprinkle the blood doon sa mga kagamitan sa tabernacle. The good news, sa new covenant with our Lord Jesus Christ, because of His better sacrifice, as a better high priest, He offered Himself once for all. Hindi na kailangan ng bull. May mga bull ba kayo sa bahay? Kawawa kayo. Wala kayong pangbayad sa kasalanan. Kawawa tayo. Hindi tayo lahat farmer. Hindi tayo lahat, herdsman. Another thing, an intentional sin by the whole congregation. Ito naman, yung buong community. Ganon din, young bull without blemish. Ganon yung standard. Same goes, the elders of the community will slaughter the bull. Again, sprinkle nila yung blood. Imagine niyo to, ha? Nagpapatay ng hayop over time. High priest, congregation. Then, same goes, pero si Christ bore the sins of the whole world. Hindi lang congregation, isang particular congregation ang maliligtas because of the offering of the Lord Jesus Christ, but the whole world. Another thing, an intentional sin by the leader, including the leader of the church and the leader of the government. Ang gagawin nila, they will offer male goat without blemish. Same goes, leaders will lay hands to that bull, they will slaughter, and they will sprinkle the blood. Nakita nyo, if the sin is involved, tsaka meron siyang involvement ng will, kailangan ma-establish yung penalty ng kasalanan. Kaya nangyayari yun sa pag-aalay ng hayop. Then Jesus is Lord of all, or Lord of Lords, greater than any leader. His blood covers leaders and the nation. And another thing, last graph. Sorry, ang liliit, no? Dapat pala, next time, gagawin natin, iisa-isahin natin. Unintentional sin of the common people. Yung mga ordinaryong tao. Ano naman ang mga hinahandog nila? Ito siya, sabi ko po sa inyo na bawat kasalanan may particular, may particular equivalent ng kung anong klaseng hayop ang i-offer. Pag common people, kasi hindi naman masyadong kayamanan, no? Female goat or lamb without blemish, kung medyo talagang hindi kaya, hindi afford, okay na yung kalapate. Tapos talagang ruka ang kuya mo, pero talagang gustong magpalinis ng kasalanan, cannot afford, pigeon, priest. Okay, meron ka bang flour? Meron. Yun, pwede. Common people Pero ang goal kasi, ang gusto ng Panginoon, malitis pa rin tayo sa kasalanan. So, same goes no kung hayop, they will slaughter the hayop, they will sprinkle the blood of the hayop. Tapos, ang comparison nun sa atin, Christ's sacrifice is accessible to all. Whether you are rich or you are poor. Hindi na kailangan mag-apuhap. Anong maghahandog ko? Jesus already offered Himself for the poor. Another, unintentional yun. Talon tayo dun sa mga guilt or talagang sin against the holy things. Ang kailangan naman, ram without blemish plus the 20% restitution. May may add-ons. Nakita nyo? Nag-iiba yung gravity ng kasalanan, may add-ons yan, kapatid. Promise. Ayaw mo magsisi? Bala ka. May add-ons yan.
Kailangan i-confess natin yung kasalanan natin. They will slaughter the ram. Again, they will sprinkle the blood. But Jesus restores fellowship with God completely. Kaya naging better ang ganda ng analogy ni Pastor Rex. Ewan ko kung may mga nakaten dito sa AM service. Yung upsize. Order ka ng regular Coke, in-upsize na ng Panginoon para sa atin yung kapatawaran. Unintentional sin when one realizes later. Ito naman, unintentional, hindi mo siya sinasadya, pero eventually, nalaman, uy, kasalanan pala yun. Okay, dahil nalaman mo na, okay, meron ng restitution. Merong offering na magaganap. Female lamb or goat or birds or flower kung di afford ang lamb or goat kasi medyo pricey ang marketplace. Ay, na-realize ko may kasalanan ako tapos ang mahal ng bentahan ng lamb. Pwede bang birds? Pwede naman. Di ba? Nadadaan naman yun sa usapan. Kasi it is written doon sa prescribed law ng Lord. Kung hindi afford, okay lang. But in our new covenant, with a better sacrifice, pag kinonfess natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon, yung blood ng Panginoon will cover that. Parang di kayo masaya. Parang di kayo. O gusto nyo mag-alay all time bird. Maubos ang mga ibon yan sa atin. Sigurado yan. Ano pa? Day of Atonement. Meron pang ginagawa na yung yearly. 2 goats, 1 for sin offering, 1 for scapegoat. So meron naman silang ginagawa na 2 kambing. Yung isa, yung papatayin, yung isa, palalayain. Palalabasin nila sa labas ng kampo, sa wild. Ano ang picture nun, mga kapatid? Listen to this. May makukuha kayo dito kung ngayon nyo lang ito maririnig. Yung pagkamatay ng isang kambing, that is the replacement for their sins. Yung pakakawalan naman, yung mga kasalanan ng buong bayan, ipapakarga doon. Dahil hindi pwedeng makapasok sa holy things ang merong anumang blemish or kasalanan. Kaya palalabasin siya sa kampo. And if you're going to recall, magkaroon tayo ng konting recollection. Saan pinatay si Jesus? Saan pinatay? Sa cross. Oo nga naman, tama. Tapos ang usapan. Next question. Saan tinirek ang cross? Sa Golgotha. Ang Golgotha, ano yon? Talagang by law, yung mga gustong magpapatay kay Kristo, talagang doon siya pinlano patayin sa labas. Kasi inaari nila si Kristo ay makasalanan para sa kanila, yung mga religious leaders. At yun yung kailangang way. Kailangan ilabas yung kasalanan. And true enough, kasi yung kasalanan natin, binigay kay Jesus. Siya yung 2 goat. Pinatay at nilagay sa labas. Tinakwil. At marami sa atin, dating mga itinakwil, ayaw tanggapin ng mga pamilya natin. Maybe hindi naman siguro lahat, no? Pero mayroong mga talagang parang pinagtatakwilan ka na. Sinusumpa ka ng naging pamilya. Parang gusto ka na nilang tanggalin na sa pamilya, sa sobrang sama ng mga nagawa nating kasalanan. Pero we are redeemed and back by the Lord sa kanyang pamilya. Kasi yung cast away, yung pagka-cast out kay Jesus sa labas ng bayan, binitbit niya na yun. Kaya hindi ka na ngayon cast out. You are welcomed to the family. Dati ka lang natutulog sa pusali, dinampot ka ng Panginoon, right? Tinanggap ka ngayon ng Panginoon because of that kind of sacrifice. And lastly, yung continuous burnt offering. Bukod dun sa mga nare-realize mong kasalanan, meron pa silang daily offering. Kaya sabi ng mga theologians, at according to the study, yung templo, meron siyang outer court at saka inner court. Yung inner court, doon pumapasok yung mga high priest. Sa outer court, doon ginagawa ang mga paslangan. Doon nangyayari ang katayan. At according to the theologians, napakabaho ng outer court. Kasi imagine mo, araw-araw may dugo.
Nag-overlap yung mga pinatay nung isang linggo. Andoon, tuloy-tuloy yun. Kaya sobrang baho sa outer court. Di ba nung tayo nasa mga outer court ng buhay natin, ang baho ng buhay natin? But Jesus was died for us. At binasag niya na yung namamagitan sa outer and inner court. Kasi because of the blood of the Lord Jesus Christ, each of you don't need the prayer of anyone kasi ikaw pwede ka nang lumapit sa Panginoon at tumawag sa Kanya, Ama, Ama ko, nagbabalik loob ako. And my last point is, the sacrifice of Jesus is better. Why? It is perfect, it is final, and eternally effective for our salvation. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. And I would like to invite each and every one of you to commune with our Lord. Pikit po tayong lahat. At magkaroon tayo ng moment of silence in our hearts sa Panginoon. Ano yung mga pinangusap sa iyo ng Panginoon today? Will you still take for granted the grace of God na binigay sa iyo? At patuloy ka pa rin gagawa ng kasalanan sa Panginoon? Mamumuhay ka pa rin sa kalikuan? Marami na nag-warning sa iyo about sa mga ginagawa nating mali. Are we continue in sinning? The Lord reminds me about this passage in Romans chapter 6, verse 1. What shall we say then? Are we continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us have been baptized into Christ Jesus? We're baptized into His death. We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. Sa Tagalog, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong gagawa ng mga kalikuan at kasalanan? Sabi ni Paul, hindi. After hearing this better sacrifice, mga kapatid, patuloy pa rin ba natin gagawin yung mali natin ginagawa last week? From the past life na meron tayo? From the past days, months, and years? Or are we going to align our life to the Lord Jesus Christ today in moving forward? Kasi maaring ngayon, grasya at mercy ng Panginoon extended pa sa atin. Pero I would like to tell you, there is a punishment sa kasalanan. Hindi mo man yan nakukuha ngayon, kung hindi ka magsisisi, baka sa mga susunod na araw. And we don't want that to happen. Kaya naririnig mo ang mensaheng ito, the Lord wants to remind you of His love, na kung may oras pa para makapagbalik loob ka, i-align mo uli ang buhay mo sa Panginoon, do it right now. Father, we lift up our lives to you. Thank you for your word. That is too sharp. That cuts our hearts, O Lord. Thank you for reminding us, and thank you for your love and mercy and grace. Thank you for the lavish love you showed to us. Thank you for the better sacrifice of your Son, Jesus Christ, na hindi niya na kailangan paulit-ulit pang mamatay. But Lord, right now, having this new understanding about the salvation that we received and the grace that we received, help us to walk in the newness of life. Mga kapatid, continue on communing with the Lord. May pag-usap ka sa Panginoon while we're singing this worship song, kausapin mo po siya.